Matagal lang nasa dagat ang tatay ko at hindi na umuwi. Katatapos lang magsimula ang seremonya ng libing. Hindi na talaga makapaghintay ang tiyuhin ko. Sa harap ng lahat, naglabas siya ng peking testamento. Sinasabi niyang lahat ng ari-arian ng tatay ko ay mapupunta sa kanya. Pakiusap, lahat kayo, kumalma muna. Malinaw na sa lahat ngayon. Ayon sa habilin ng kuya ko. Ang lumang bahay na ito ay sa akin kay Lindsay Kiang lahat. Lindsay Kiang. Hindi pa naililibing ang tatay ko. Minamadali mo nang isingit yung kalokohang yan. Malinaw na kasinungalingan. Ano bang ikinagagalit mo? Isang araw man lang hindi nakapag-aral ang tatay ko. Sino ang sumulat ng buong pahinang ito para sa kanya? Sino rito ang nakakita sa tatay ko na makakasulat ng ganitong klase ng sulat? Ang nakakatawa pa, itong petsa na ito. September 2. Lumuwas sa dagat ang tatay ko noong unang bahagi ng Hunyo. 3 buwan siyang hindi bumalik. Naglilipad lang siya sa gitna ng dagat. Paano siya makakabalik para lumagda? Akala mo ba walang mata ang buong na yon? Kahit kakasigaw lang niya, nakipag-away na agad siya kay Tiyo. Maihiya pa ba yung babaeng yan? Lindsay, ikaw na malas na bata. Mamamatay ka sana. At pati ang tatay mo, mamamatay rin sana. May mukha ka pang tumayo rito. Nakikipag-agawan ka pa sa tiyuhin mo sa mana. Karapat-dapat ka ba? Lin Shen. Huwag mong sagarin ang 3 salitang malas ko. Noong nakaraang taon, na ospital ang tatay ko. Buong 1 buwan. Kayo ng asawa mo, hindi man lang dinalaw. Hindi niya sa akin sinabi noong nasa ospital siya. At saka, marami rin kaming problema sa sarili naming bahay. Kapos na kapos ang buhay namin. Ang iniwan ng nanay ko ay ang gold bracelet at ang palawit na bato. Mabilis mo namang nakamkam. Noong 3 araw pa lang na lumabas sa dagat ang tatay ko. Sinimulan mo na ang pagpaplano sa bahay. Akala mo hindi ko alam. Nagsisigaw ka lang at naninira. Iyon ang sagot sa akin ng nanay mo. Sagot sa iyo. Kung ganoon, ilabas mo para makita ko. Noong umalis ang nanay ko, 10 taong gulang pa lang ako. Ang mga gamit na iyon ay nakakandado lang sa bahay ng tatay ko. Noong araw na isinara mo ang kandado, nakita mismo ng kapitbahay na si Zhang Min. Gusto mo bang tawagin ko pa sila dito? Kung ipagtatapat mo na ngayon, sige. Hindi mo ba aaminin na kinuha mo? Hoy, Lin, kahoy ka ba? Hinayaan mong yurakan niya tayo. Sa mukha mismo natin. Anyway, ayos. Hindi ko nababanggitin ang testamento muna. Pero ito ang bahay ng pamilya Lin. Wala na ang tatay mo. Ang nakatatanda ang magpapasya. Ang bahay na ito, ako na ang nagpasya. Ngayon mismo, kailangan mo akong lipatan. Ang nakatatanda ang magpapasya. Noong buhay pa ang tatay ko. Bakit hindi ikaw ang nagpasya? Noong may sakit siya, hindi mo siya inasikaso. Ngayong patay na siya, gusto mo nang agawin ang bahay. Lindsay Kiang, ang tawag dyan ay pagkain ng mana hanggang ubos. Lindsay, tiyuhin mo ako. Tumibay na ang loob mo, ha? Sinabi kong lumipat ka, kaya lumipat ka. Kung ayaw mong umalis ngayon, itatapon ko sa kalsada ang lahat ng gamit mo. Ay nako, ang ingay ng dalagang ito. Sino pa ang maglalakas loob na kunin siya? CJ, kung talagang gusto mo ang bahay na ito, edi kunin mo na. Pero Lindsay Kiang, makinig kang mabuti. Ang ginawa mo ngayon. Lahat ng iyan tatandaan ko. Aba, mabuti nang umalis na. Sa wakas, tahimik na rin ang bahay na ito. Ate Lindsay, bakit may dala kang bag palabas? May nangyari ba sa bahay? Ang bahay. Wala na ang bahay. Gumamit si Lindsay Kiang ng peking testamento. At pinalayas niya ako. Paano niya nagawa ang ganitong bagay? Saan ka titira ngayong gabi? Hindi ko pa naisip. Ate Lindsay, may bakante akong 1 kwarto. Doon ka muna tumira. Noong bata pa ako, kung hindi mo ako tinulungan sa bayad sa pag-aaral ko. Matagal na sana akong umuwi at nag-alaga na lang ng baka. Salamat, Tiezhu. Ito ang gabay sa dagat na iniwan sa akin ni nanay. Nakasulat dito ang mga lihim na lugar sa dagat.
mga bihirang uri at iba pa. Mula bata pa ako, kasama ko nang sumasama sa pagkuha ng lamang dagat sina nanay at tatay. Panahon na para balikan ko ang dati kong hanap buhay. Ate Lindsay, hindi ka ba nakatulog magdamag? Uminom ka muna ng lugaw. Tieshu, naniniwala ka ba na makakabangon ako? Hehe, kahit ano pa ang sabihin mo, naniniwala ako. May maitutulong ba ako? Samahan mo ako sa pangingisda sa tabing dagat. Ay, Ate Lindsay, itong bahagi ng lesson. Wala ring mahukay ang mga tao sa nayon. Kakayanin ba natin dito? Nakasulat iyan sa notebook ni nanay. Maghukay lang tayo. Grabe naman. Bakit ginto ang kulay ng higanting tahong na ito? Mahigit 720 taon na akong nabubuhay. Wala pa akong nakitang kasing laki nito. Huwag kang nakatulala, maghukay na tayo. O ay, hindi ba yan ang dalagang tagapamilyang Lin? Pinalaya sa bahay. Tumakbo pa rito sa latyang ito para maghanap buhay. Sa lugar na ito na walang pumupunta, kahit sino sa nayon ay ayaw pumunta. Iniisip mo talagang may mahuhukay kang kayamanan. Sige nga, Lindsay. Swerte mo, Ganito na lang. Bibilhin ko lahat ng 50 kada kilo. Ituturing ko ng pabor sa negosyo mo. 50. Zudabiao, akala mo tanga ako. O akala mo wala akong utak. Itong higanting tahong na ito. Hindi mo ba alam ang presyo sa merkado? Presyo sa merkado ay presyo sa merkado. Kanino mo naman maibibenta, ikaw na maliit na dalaga? Lahat ng bilihan sa paligid dito, mga tao ko iyan. Sa bayan, hindi mo talaga mailalabas ang paninda mo. 50 kada kilo. Binibigyan pa kita ng konsiderasyon dahil sa tatay mo. Pinapayuhan kitang magpakabait. Dahil ba sa mukha ng tatay ko? Kapag ibinenta mo ulit, ilang dosenang beses ang tubo. Akala mo hindi ko alam. 50 ang gusto mong ipambili ng paninda ko. Tapos ibebenta mo ng 600. Hindi mo yan matatawag na pag-alaga sa negosyo ko. Malinaw na pagnanakaw iyan. Lindsay, mabuti at maayos ang loob kong bibili ng paninda mo. Binibigyan na kita ng respeto, ayaw mo pa rin, ha? Sige, hayaang mabulok iyan sa kamay mo. Gusto ko ngang makita. Kung wala si Zudabiao. Kanino mo ibebenta? Ineng, saan mo nakuha ang ganitong klase ng bagay? Sabihin mo muna kung sino ka. Lee ang apelyido ko. 20 taon na akong bumibili sa hanay ng mga seafood sa Yungang. Ganito kagandang dekalibreng bihirang lamang dagat. 3 taon ko na itong hindi nakita. Sige, magkano ang alok ninyo? Itong dekalibreng bihirang lamang dagat. 600 yuan kada gin sa merkado. Bibigay ako ng 800. 30% iyan na mas mataas sa presyo sa merkado. Lahat ng meron ka, kukunin ko. 8 at 800. Ano? Mahigit 10 beses pa sa presyo kong bili yan. CJ. 2 timba, mahigit 40 gin ang bigat. Pakitimbang na lang. ₱32,800. Bilangin mo na. Ay, Lindsay. Huwag ka munang maglabas ng pera. Kanino ang latsian na ito? Naliwanagan ka na ba? Zudabiao, ano na namang pakulo mo? Lindsay. Ang look ng Jinshawan na ito. Namana to ng pamilya Lin mula pa sa mga ninuno. Ako, bilang nakatatanda, ang maihawak ng pamamahala rito. Pumunta ka rito para maghukay ng hindi mo ako kinonsulta. Lahat ng mahukay mo rito, ako ang magpapasya kung ano ang gagawin. Lindsay Kiang, ang bilis mong bumuka ang bibig mo 10 taon nang walang pumapansin sa latsyan na ito. Saang mata mo nakita na nakasulat ang pangalan mong Lindsay Kiang dito? Ang pangalan ni Lindsay Kiang. Mas nakatatanda ako sa iyo.
Ang lupa ng pamilya Lin, ako ang magpapasya kung kanino mapupunta. Ikaw na batang babaeng pinalaya sa bahay. Anong karapatan mo? Maghanap buhay sa lupa ng kapitbahay. May nahukay ka sa lupa ng iba. Tapos ayaw mo pang umamin. Talagang malaki ang loob ng babaeng ito. Boss, mukhang sa maling tao napunta ang perang ito. Itong paninda. Hinukay ito mula sa lupa ni Lin Ziqiang. Kay Lin Ziqiang ka dapat maningil. Nakita ninyong lahat ng malinaw, ha? Ito ang dokumentong inilabas ng komite ng nayon 3 taon na ang nakalipas. Na nakapaskil sa bulletin board. Katibayan ng kontrata sa Lachian. Itong lupang ito sa loob ng Jinshawan. Noong 10 taon na ang nakalipas ay naitalaga ng abandonadong Lachian na walang may-ari. Pampublikong lugar ito, pwedeng mangalap dito ang sinuman. Lin Ziqiang. Kung sasabihin mong sa iyo ang lupa na ito, sige. Ilabas mo ang sertipiko ng kontrata. Nasaan ang kontrata, nasaan ang selyo? Nasaan ang pahintulot ng komite ng nayon? Alin ba ang maipapakita mo? Ay naku! Isang dalaga na ganyan kung sumagot sa nakatatanda. Talagang walang galang. Kahit pa pampublikong lugar ito. Ikaw na batang babae, nag-iisang kamkam at hukay ng hukay. Hindi rin balabag sa ayos. Linxia, nilabag mo ang patakaran. Ang lugar na ito, kami ang nauna. Pampublikong lugar. Ang nauna, siya ang may karapatan. Saang patakaran nakasulat na bawal akong maghukay? Ikaw, Zudabiao. Kanina lang gusto mo pangang. Bilhin ang produkto ko sa 50 yuan kada jin, di ba? Kapag hindi mabili, magpapakuha ka na lang ng mga tao para agawin, ganoon ba? Kayong dalawa. Kahit ang kasulatan ng lupa, hindi mo maipakita. Naglalakas loob ka pang agawin ang paninda ng iba sa harap ko. 20 taon na akong nagnenegosyo, si Li Haisheng. Ngayon lang ako nakakita ng ganitong eksena. Sige, Linxia. Huwag kang masyadong magmayabang ng maaga. Tingnan na lang natin. Iha. Matalino. Matapang din. Kapag may magandang produkto ka sa susunod, tawagan mo lang ako. Sige po, Boss Lee. Ingat po sa biyahe. Ate Linxia, sobrang tapang mo rin pala kanina. Nanginginig ang mga tuhod ko sa takot. Ito pa lang, wala pa to. Uwi na tayo at magpahinga. Bukas, tuloy ulit. Alaynan. May trabaho si Tiez Hu ngayong gabi. Sa may bahura ng Gijiao, may pulang roe crab. Lumilitaw lang sila kapag full moon at low tide. Ngayong gabi na. Ay. Sige, susundin kita. Kailan tayo aalis? Bago tayo umalis, may gusto akong linawin sa'yo. Mula ngayon, 80-20 tayo. Ikaw ang kumuha ng 20%. Hindi at Linxia. Masyado yatang marami. Sobra naman yata. Basta tumulong lang ako. Paano kita mahahati ng ganyan kalaki? Kasama kita sa hirap at ginhawa. Sa'yo talaga dapat yan. Napagdesisyonan na yan. Esan. Ate Linxia, may isa pang napakalaki rito. Pitpitin mo ang likod na shell. Huwag mong hawakan ang pang-ipit, bilis. Grabe, pulang roe crab. Bawat isa, higit 3 gin. Sobrang puno ng roe, umaapaw na. Ang galing. Para kang pinakakain ng Dragon King. Boss Lee, magbigay ka na lang ng presyo mo. Presyo sa merkado, 2,000 bawat isa. 3,000 ang alok ko. 50% iyan na mas mataas kaysa sa merkado. 15 piraso, kabu ang 45,000. Kukunin ko lahat. 9,000. Ayusin mo ang 20% mo. At Linxia.
Sa buong buhay ko, hindi pa ako humawak ng ganito kalaking pera. Boss Lee, may mas maganda pa sa likod. Kokontakin ko kayo kapag oras na. Sa susunod na buong linggo, ako at si Zhao Tiezhu, maghuhukay kami ng mga bamboo clam sa araw. At sa gabi, uhuli kami ng pulang raw crab. Hindi huminto kahit isang araw. Kung magkano ang nasa kay Boss Lee, magkano rin ang kukunin namin. Mabilis na makaipon ng 7.15 milyon ang puhunan. Kasunod, maglalabas ako ng 1.12 milyon. Mula sa pamilya ni Matandang Chen sa labas ng nayon. Bibilhin natin ang isang second-hand na munting bangka pangingisda. Ay! Mula ngayon, sa iyo na ang bangkang ito. Uy, Linxia. Ikaw na bunto ng kalat at lumang bakal. Ang paglabas mo niyan, pakakainin mo lang ba ang mga isda? Lindalong. Anong karapatan mo para magmaliit dito? Nasaan na yung bangka na binili sa'yo ng tatay mo? 3 beses nang bumangga sa bahura. Naka-blacklist ka na nga yata ng insurance company. Alam yan ng buong bayan. Huwag kang magsalita ng walang basehan. Sadyang malakas lang ang alon. Ano nang kinalaman yan sa teknik ko? 3 beses na, masyado nang malakas ang alon, ha? Naalala ko noong una kang bumangga. Sa tabi ng tore ng ilaw sa pantalan. Kahit ang mga batang tagaksinglian, hindi basta tumatabig ang bangka. Wala kang alam sa sarili mo. Kaya huwag kang makipag-astang mataas sa mga may kakayahan. At huwag kang puro turo at puna. Linxia, tigilan mo na ang pagmamayabang. Hindi mo kailangang mag-alala para sa akin. Alagaan mo na lang ang sarili mo. Huwag ka nang bumangga ulit sa susunod. Kahit taot bangka, hindi mo na mababawi. Gaga ka. Maghintay ka lang sa akin. Ate Linxia, kaya pa bang ayusin ang bangkang ito? Kaya. Ngayong gabi, tayong dalawa ang magtatapal at magpintura. Tanggalin ang makinang diesel. Suriin ulit at ayusin ng maigi. Sige, susunod ako sa'yo. Ate Linxia, tingnan mo, mukhang maayos na, di ba? Tiezhu. Ang mga bagay sa lasyan sa dalampasigan, mauubos din sa paghukay. Ang gusto ko ay mas malawak na dagat. Linxia, ang tapang mo, ha? Sa sira-sirang bangkang ito, kapag nasalubong ang malakas na hangin at malalaking alon. Matutumba agad. Swerte mo. Tama si Kuya Long. Pagdating yon, pati taot bangka, ipapakain na lang sa mga isda. Hayaan mo na sila. Pabayaan mo silang manood lang. Mamaya, mas malakas ang sampal niyan. Sige, alam ko na. Tiezhu, bantayan mo ang bangka. Baba lang ako sandali. Ate Linxia, mag-ingat ka. Kung may mali, bilisan mo na. Naku naman. Ate Linxia. May gintong guhit ba sa balat ng abalon na ito? Itim na gintong hari ng abalon. Sa buong Ghost Reef area, iisa lang ito. Ang natitira ay pawang top grade din. Fake na. Aba, ang itim na gintong hari ng abalon. 20 taon na ako sa negosyong ito. 2 lang ang nakita ko. Buo itong 1.2 gin. 30,000 ang isa. Ang mga natira ay top grade din ang kalidad. Dapat ay mahigit 20 gin ito. Presyo sa merkado, 800 bawat gin. Bibigyan kita ng 1,200. 50% sa taas ng presyo sa merkado. Boss Lee, diretso ka talaga. CJ, deal. 30,000 ang itim na gintong hari ng abalon. Ang iba pang abalon, 1,200 bawat isa. Kabuuan ay 28,000. Lahat-lahat, 58,000. Linxia.
Talagang handa kang sumabak sa malalim na bahagi, ha? Nagsisimula pa lang ito, Lee. Mas gaganda pa ang mga susunod na huli. Ate Lindsay, tingnan mo ang mukha ni Lindalong. Mas pangit pa kaysa sa nakalulo ng langaw. Tara na, umuwi muna tayo at magpahinga. Bukas, kailangan pa nating sumisid. Marami pang magagandang huli sa Ghost Reef. Mas malalim ang lusong natin ngayon kaysa noong nakaraan, Tiesu. Baka mas matagal ako rito. Panatilihing matatag ang bangka, huwag gagalaw. Opo, Ate Lindsay. Mag-ingat ka ng husto. Ate Lindsay. Ano ba itong maitim at madulas na bagay na ito? Mukha siyang nakakatakot. Itim na hiyas na dugong ginseng. Premium na mahigit 5 taon na. Halos wala nang makikita sa pamilihan. Paisa-isa. Dahan-dahang ilagay sa kahon. Huwag na, baka masira pa. Tatawagan ko si Linyan. Papuntahin siya ngayong gabi. Lindsay, blood ginseng na itim na jade. Isang buong pugad. Ang bagay na ito. Sa merkado, 10 taon mo nang hindi makikita kahit isang piraso. Nakagawa ka pa talaga ng sabay ng 30 piraso para sa akin. Linyan. Pakibigay na lang ng presyo. 30,000 ang bawat isa sa presyo sa merkado. 50,000 ang alok ko bawat isa. 70% na mas mataas kaysa sa presyo sa merkado. 30 piraso, kabuang 1.5 milyon. Ako na ang sasalo ng lahat. 1.5 milyon. At Lindsay. Hindi ba ako nagkamali ng dinig? Kasado na, Linyan. Paano ibibigay ang pera? Lindsay, sa takbo mong iyan. Hindi magtatagal. Ang buong industriya ng seafood sa Yungang ay makikilala ka. Panatag ka lang, Linyan. May mas magagandang paninda pa sa unahan. At Lindsay. Nananaginip ba ako? Hindi ka nananaginip, tara na. Ibalik ang pera. Bukas, mas malaking bagay pa ang aasikasuhin. Oy, Xiaxia. Nandito si Tito para dalawin ka. Magkakamag-anak pa rin tayo, di ba? Yung mga nangyari dati. May pagkukulang din si Tito. Lin Ziqiang. Ngayon mo lang naalala na pamilya tayo. Noong pinalayas mo ako sa bahay. Bakit hindi mo naalala na pamilya tayo noon? Si Axia naman. Sa bahay, hindi na talaga namin maipagpatuloy ang hirap. Ikaw, Dalong, ni asawa hindi mo pa mapasok sa bahay. Kahit paano, tulungan mo naman kami. Tulungan mo naman kami. Noong na-ospital ang tatay ko, sino ang tumulong sa akin? Kayong mag-asawa, mas malayo pa sa lahat kung umiwas. Lindsay, kahit paano, tiyuhin mo ako. Kumita ka na. Ni isang sabaw, hindi mo man lang ibinabahagi sa pamilya. Kaya ba ng konsensya mo iyan? Kung konsensya ang pag-usapan, sige. Sdi, harap-harapan natin sa lahat. Kwentahin natin itong usaping konsensya. Yung pulseras na ginto at tiyadong pendant ng nanay ko. Ninakaw niya. Ipinangsanla ng 3,000. Isang buwan na na-ospital ang tatay ko. Wala silang inilabas ni Singko. Noong araw ng libing ng tatay ko. Nagpalsipika sila ng testamento para agawin ang bahay namin. Lindsay, ang galing mo na ngayon, ha? Isang maliit na batang babae lang. Nakaipon ka lang ng kaunti, lumalayo ka na sa kamag-anak. Kayo ang hindi marunong kumilala ng kamag-anak. Mula umpisa hanggang dulo. Puro pansariling pakinabang lang ang habol ninyo sa akin. Ngayon, dito ko sasabihin ng malinaw. Mula ngayon, ako, si Lindsay, wala nang anumang kinalaman sa inyo. May konsensya pa ba kayo?
Lindsay, sasabihin ko sa iyo ang totoo. Ang ganyang talento mo. Ang manatili sa Nayong Longwan ay pag-aaksaya lang ng talento. Sa Yungang City ka dapat pumunta. Malawak ang mga koneksyon doon. Marami ang mga bumibili. Ang mga paninda mo pwede pang maibenta sa totoong mataas na presyo. Lihay. Aalis na ako bukas. Siya, huwag kang umalis. Nagkamali na ako, hindi pa ba pwede? Siya, humihingi ng paumanhin si Tiyo sa iyo. Bumalik ka na. Mula sa dalampasigan hanggang sa mababaw na dagat. 1 buwan. Ang puhunan ko, higit 700 ulit na lumaki. Nakaipon ng 5 milyong piso. Napakaliit na talaga ng Nayong Longwan. Pupunta ako sa mas malaking lugar. Lindsay. Mukhang pupunta na tayo sa Yungang. Tama, Tiezu. Doon pa lang magsisimula ang totoong laban. Pagdating natin sa Yungang, gumastos ako ng 5 milyon. Para magpagawa ng isang medium na bangkang pangisdang pangmalayuan. Kumpleto sa imported na sonar, radar at iba pang makabagong kagamitan. Ligtas at organisado. Pangalanan ko itong Polang. Isa pang 75. Nabihasa at may karanasan na mangingisda. Handa na si Taizu sa posisyon. Sabihan ng mga tauhan na ihanda ang mga kaing ng alimango. Lindsay, ang tubig na ito ay sobrang madilim. Biglang bumaba ng husto ang temperatura. Sa wristband nakasulat ang lugar ng agos dagat na nagtatagpo. Habang mas malamig, mas mataba ang alimango. Nasa tabi mo ang tamang makina. Puno ng signal ang sonar ni Lindsay. 100,000 puno ng signal ang sonar ni Lindsay. Puno ng signal ang sonar ni Lindsay. Sa ilalim, siksik na siksik ang kumpol ng alimango. Ibagsak ang kaing. Itaas ang kaing. Naku po. Asul at malinaw ang kabibe ng alimasag na ito. 8 piraso lang pero tig 20 gin lahat. Ang ganyang klase ni hindi ko pa narinig noon. CJ. Ipasok sa cold chain warehouse. Mag-ingat, huwag masira ang kabibe. Ipatawag si Linyan, Team E, Polang. Ipatawag si Linyan. Uwi tayo sa Hong Kong. CJ. Baka ngayon ay puputol na naman ang record. Hindi pa nga rito nagsisimula ang Polang. Hindi pa nga dito nagsisimula. Marami pang magagandang huli sa dagat ng Nanming. Marami pa ring magagandang huli sa Polang sa dagat ng Nanming. Talunin. Ang asul na kabibe na haring alimasag na ito. 10 taon nang hindi lumalabas sa Yungang. 200 milyon ibibigay ko. 8 piraso, akin na lahat. 300 milyon, ibibigay ko ang 300 milyon. Ineng. Malalim ang tubig sa Yungang na ito. Kung marunong kang makiramdam, bilisan mo ng kumilos. Huwag mong hayaang maputol sa iyo ang huli. Wala nang ang lugar na mapag-iyakan. Ikaw, saang level ka ba? Hipon na binabad sa tubig yelo. Noong nakaraang taon, 3 batch ang nakuha ng pangangasiwa ng merkado. Nang hipon na binabad sa tubig yelo. Kayo bang pamilya? Ano ng mukha ang dala mo para makipag-usap sa akin tungkol sa pagharap sa merkado? Napakalamig na asul na haring alimasag. 8 piraso, tig 20 gin lahat. 20 taon na akong namimili ng ganitong klase ng produkto. Ito ang unang beses kong makakita ng buhay na ganito. 8 piraso, may bigat na 160 gin lahat. 3,000 ang presyo kada gin. 50,000 ang alok ko. 70% ang taas kaysa presyo sa merkado. 8 milyon, lahat isama at iwi. Naibenta kay Linyan.
Naibenta kay Linyan. Gaya ng dati, cash na agad. 1.6 milyon, ito ang 20% mo. Ate Lincia, sa buong buhay ko. Hindi ko man lang naisip ang ganitong halaga kahit sa panaginip. Pampagana lang ito para kay Linyan. Mas matitindi pa ang mga kasunod na huli. Lincia, mula ngayon. Sa mundo ng seafood sa Yungang, mukhang kailangan nilang tandaan ang pangalan mo. E di, tandaan nila ng mabuti. Ate Lincia, puro pulang tuldok ang radar. Ang kapal ng hamog na ito, parang may mali. 2 araw na, hindi pa rin naglalaho. Huwag magpanik. Malinaw na malinaw ang marka sa tungkod. 10 nautical mile papasulong. Aabot na tayo sa dagat ng Gintong Kaliskis. Kapitan, may malakas na alon sa unahan. Babaling ba tayo? Kumapit kayo ng mahigpit at huwag bibitaw. Mas malakas ang alon, mas mahal ang huli. At Lincia. Tingnan mo, bakit kinintuan ang ibabaw ng dagat? Kumapit kayong lahat. May malaking huli. Naku po. Ano ba ito? Gintong asul palikpik na tuna. Hindi bababa sa 1,200 yen. TSU. Ipakawala ninyong lahat ang mga panlakbay na tali. Napakalaking isda. Kakayanin ba natin itong hilahin? Kakayanin ba o hindi? Malalaman lang kapag sinubukan. Lahat ng tripulante makinig sa utos. Tumulong kayo habang ako ang magmamanyobra. Kailangang mahuli natin ang isdang ito ngayon. 3 buong oras. Nakipagmatagalan ako sa isdang ito. Kung papuntang silangan ito, hihilahin ko papuntang kanluran. Kung lulubog ito, bibilisan ko ang hatak. Hanggang sa mapagod ito at umangat sa ibabaw ng tubig. Gintong katawan ng isda. Sa ilalim ng araw, parang napakalaking ingot ng ginto. At Lincia. Nakuha rin natin, talagang nasilo natin. Ilagay sa refrigerated hold. Umuwi na tayo sa daungan. Pagkaraan ng 3 araw. Polang. Bumalik ang polang sa daungan na may sakay na gintong asul palikpik na tuna. Matapos mauri ng pambansang pagsusuri bilang ACE Plus na pambihira. Tumanggi ako sa maraming auction house na mag-agawan sa pagbid. Ako mismo ang naghatid sa sentro ng pandaigdigang subasta ng yamang dagat ng silangan. Mga kasama, ang 1,200 yen na gintong asul palikpik na tuna na ito. ACE Plus na natatanging sertipikasyon. Panimulang bid, 5 milyon. 15 milyon. 21 milyon. 30 milyon. Naibenta sa 30 milyon. Binabati ko ang ginoong ito. Kasabay nito, binabati rin natin ang nagbigay ng produkto na si Ginang Lincia. Ang presyong ito ay nagtakda ng bagong record sa subasta ng yamang dagat sa Asya. 30 milyon. 33 milyon. Ate Lincia, hindi ko na maiproseso ang utak ko. Babalikan kita at kukwentahin natin ang hatsyan. Huwag muna magpaka-eksitado. Kumusta, binibining Lincia? Ako si Lukanghay. Punong tagapagpaganap ng Samahang Haiyuan. Matagal na naming binabantayan ka. Hindi ko pa narinig ang Samahang Haiyuan. May kailangan po ba kayo sa akin? Iyong hawak mong talaan ng hainu. Iniwan iyan ng iyong ina, di ba? Paano mo nalaman ang tungkol sa aklat na iyan? Dahil ang iyong ina, si Lin Haitang, ay dating tagasiyasat ng Samahang Haiyuan. Mahigit 10 taon na ang nakalipas. Tinanggap niya ang misyon. At lumusong siya ng malalim sa dagat ng Nanming. Para hanapin ang isang hindi pa kilalang nilalang sa kailaliman ng dagat. Na may codename na Linshen. Mula nang lumusong siya sa dagat noon. Hindi na siya nakabalik.
Ano ang sabi mo? Pero hindi aksidente ang pagkawala ng nanay ko. Hindi siya nawala ng basta na lang. Umalis siya na may dalang misyon. Bago siya umalis, iniwan niya sa iyo ang talaan. Binibinilin siya. Hanggang ngayon, hindi pa rin matunton ang iyong ina. Mahigit 10 taon na namin siyang may utang sa usaping ito. Kung gayon, ano ang balak ninyo? Kaya ako naparito para hanapin ka. Ang ikalawang bahagi ng talaan. Iyong mga koordinado at markang hindi mo maintindihan. Lahat iyan ay tala ng pakikipagsapalaran ng iyong ina noon. Binibinilin siya. Gusto mo bang malaman ang buong katotohanan? Isama mo ako. Baliktarin mo ang talaan at tingnan ang ikalawang kalahati. Ito, lahat ay tala ng pakikipagsapalaran ng nanay ko noon. Sa bawat lugar na pinupuntahan niya, nagmamarka siya sa talaan. Ito ang ruta na iniwan niya para sa mga susunod. Ipagpatuloy. Ginoong Lu. Ako ang tatahak sa rutang ito. Ang hindi natapos ng nanay ko. Ako ang tatapos para sa kanya. Mahigit 10 taon kong hinihintay ang salitang iyan. Maglalabas ng kalahati ng pondo ang samahang hayuan. Para mapagawa ka ng isang barko na kayang lumubog ng 2,000 metro sa kailaliman. Ang natitirang kalahati, ako na ang sasagot. Naisip ko na rin ang pangalan ng barko. Tatawagin itong Hainu. Tiezhu, mula ngayon. Ikaw ang magiging tagapamahala ng kubyerta ng Hainu. Ikaw ang mamamahala sa buong tripulante ng barko. Ate Lincia, ako. Kaya ko bang pamunuan ang buong barkong ito? Noong 2 baldeng susong dagat na iyon. Binuhat mo iyon at tumakbo ka ng buong daan na hindi man lang natapon. Tapos ngayon, hindi mo kayang asikasuhin ang mga tao sa barko. Sige, Ate Lincia, huwag kang mag-alala. Siguradong maaasikaso ko ng maayos ang barko. Nay, andito na ako. Nandito na ako. Ate Lincia, bumaba na naman ang temperatura ng tubig ng 73 degrees. Mukhang kalmado ang ibabaw ng dagat. Pero siguradong may kakaiba sa ilalim. Ganyan talaga sa trinchera ng Longyuan. Habang mas kalmado ang ibabaw, mas malakas ang agos sa ilalim. Nasa koordinado 7 na tayo. Hahanda na akong lumubog. Ikaw lang mag-isa ang bababa. 800 metro iyan. Paano kung may mangyaring masama? Wala iyan, Tiezhu. Bantayan mo ng mabuti ang radyo sa itaas. Kung may sitwasyon, tawagin mo ako agad. CJ, bumaba ka na. Hindi ako lalayo sa radyo kahit isang segundo. Ate Lincia, ano yung tunog na iyon kanina? Ayos ka lang ba? Ayos lang, bangga lang ng isdang dagat sa imbakan. Tiezhu, sonar. Nakakuha tayo ng malaking signal ng buhay dagat. Tinatayang higit 120 jin ang laki nito. Anong klaseng bagay iyan na ganyan kalaki? Delikado ba iyan? Tiezhu, wild yellow croaker iyan. Buhay pa, buo at ganap na adulto. Ang bagay na ito, 10 taon nang hindi lumilitaw sa merkado. Ang swim bladder nito, Tiezhu, ay parang malambot na ginto. Ano? Lincia, seryoso ka ba? Kunin ang ispito. Ihanda ang recovery buy para tanggapin ang huli. Nandito na ako. Ate Lincia, totoo ngang yellow croaker ito. Noong bata pa ako, narinig ko na ito sa matatandang mangingisda. Sabi nila, kapag may nakita kang isa, sapat na iyon para sa 3 henerasyon. Regalo ng Dragon King iyan pagkain na pinagpala.
Pero ito pa lang ang unang hinto sa Longyuan Sea. May mas maganda pang naghihintay sa likod. Hey Nu! Ang presyon ng tubig sa bahaging iyon, Ate Lindsay. Kayang dumurog ng ordinaryong submarino. Talagang papasok ka roon. Ayon sa notebook, ang huling coordinates ay nasa loob mismo ng Blackwind Eye. Kung nakaya ng nanay ko noon na bumaba roon. Kaya ko rin. Pero ilang dekada na ang nakalipas noon. Ang nanay mo, doon na siya hindi na nakabalik. Kaya mas lalo akong kailangang bumaba. Tiezhu, bantayan mo ng maigi ang bangka. Bantayan mo ang radyo ng todo. Tiezhu, may isang ilaw na sumabog. Itutuloy ko pa ang pababa sa G. Ate Lindsay, pakiusap. Huwag ka nang bumaba pa. Huwag ka nang bumaba pa. Ate Lindsay. Lindsay, sagutin mo kami. 20 minuto na. Wala ni katiting na signal, perwisyo na ito. Tiezhu, nahanap ko na. Sa pader ng kuweba. May inukit na bulaklak na begonya. Marka iyon ng nanay ko. Nakapunta na siya rito. At Lindsay. Buti na lang at walang nangyari sa iyo. Napasigaw mo ako sa takot. Papasok ako sa kuweba at titingnan ko. Tiezhu, hintayin mo ako pagbalik ko. Tiezhu. May higanting black pearl oyster sa loob ng kuweba. Hindi pa ako nakakita ng ganito kalaki. Black pearl oyster. Ate Lindsay, mag-ingat ka. Tiezhu. Ang perlas na ito, hindi bababa sa 200 milyon ang halaga. 200 milyon. Ate Lindsay, hindi ba ako nagkakamali ng pandinig? Tiezhu, natagpuan ko na ang nanay ko. Ate Lindsay. Siaksya, kung makita mo ang liham na ito. Ibig sabihin, hindi nakauwi si mama. Noong dinastyang Ming, ang angka ng Lin ay isang bantog na pamilya ng mga mandaragat. Sa bawat salinlahi, binabantayan nila ang dagat ng Nanming. Magbantay, hindi mang-agaw. Tiezhu, iuwi ko ang nanay ko. Tiezhu, kailangan ko pang bumaba ng kaunti. Sa pinakailalim ng notebook ng nanay ko. Nakamarka ang kinaroroonan ng Linshen. Nasa dulo mismo ng kuwebang ito. Ate Lindsay, sobrang tagal mo na sa baba. Kaya pa ba ng kagamitan? Kaya pa. Noon, pinilit ng nanay ko ang sarili niya para marating ito. Hindi ako pwedeng sumuko sa kalagitnaan. Sa tubig ni Tiezhu, puro gintong liwanag. Parang mga bituin. Hahataw na akong umahon. At Lindsay. Nasa 3,000 gin siguro ito. Mas malaki pa kaysa sa gininto ang tuna natin noon. Higit doble pa nga. Ate Lindsay, may paraan ba tayo? Ate Lindsay, napakadelikado nito. Nay, naiintindihan ko na. Sinunggaban mo ito nang halos isugal mo ang buhay mo. Hindi para hulihin ito, kundi para makasiguro na naririto pa rin ito, nagbabantay sa dagat na ito. Para protektahan, hindi para agawin. Ate Lindsay, umahon ka na. Buong araw ka nang nakababad. Tiezhu, umuwi na tayo. Sobra na ito. Nahanap na natin ang lahat ng dapat hanapin. CJ, umuwi na tayo. Junu.
Hey Nu! Lin Haitang. Lisui Gongnan, Lin Haitang. Liluowang Nanjiang Mai, Lin Haitang. Mula pa ang pangalang ito noong Hulyo 2013. Itinakda ko na naibalik siya sa dapat niyang kalagyan. Ginoong Lu, karapat-dapat ang nanay ko. Tara na! May ilang bagay pa akong iabot. Nandito na lahat ng mga gamit, mga sample at datos ng dilaw na bibig na isda. Ibibigay ko na rin sa inyo. Kung paano dapat pangalagaan, ganoon ang pangalagaan. Nai-report na ang dilaw na bibig na isda. Nailista na ito sa pambansang antas. Proyekto sa pananaliksik para sa pangangalaga ng karagatan. At itong itim na perlas. Dalhin na lang para sa isang kawanggawang subasta. Ang perang makukuha ay idodonate lahat sa pondo para sa pangangalaga ng karagatan. Kahit 300 milyon, ayos lang. Lahat gagamitin sa dagat na ito. Lindsay. Formal kang hinirang ng samahang hayuan bilang panghabang buhay na pinarangalan na tagapayo. Hindi lang ito para sa'yo. Ito rin ang kapalit na ibinibigay para sa nanay mo. Ginoong Lu, buong buhay na binantayan ng nanay ko ang dagat na ito. Sa hinaharap, nandito na rin ako para sa dagat na ito. Kung makikita lang ni Haitang ang araw na ito. Tiyak na matutuwa siya. Naitay, na ibalik na ng inyong anak ang bahay natin. Amin pa rin ang bakurang ito. Nay, nakita na kita. At nakita ko na rin si Lin Shen. Nagampanan ko ang lahat ng ipinagbilin mo. Ngayon tinipon ko kayo para sa pulong ng pagtatatag ng kooperatiba ng mga produkto sa dagat ng Nayong Longwan. Isang bagay lang, ang pulong ng pagtatatag ng kooperatiba ng mga produkto sa dagat ng Nayong Longwan. Itinatag ko ang Haitang Group, ang pulong ng pagtatatag ng kooperatiba ng mga produkto sa dagat ng Nayong Longwan. Itinatag ko ang Haitang Group. Ngayon, sa ating nayon, magtatayo tayo ng kooperatiba ng mga produkto sa dagat. Lahat ng pamilya sa nayon ay pwedeng sumali ng libre. Sa pagpaparami, pagkuha at pagbebenta sa labas. Ang grupo ang sasalo sa lahat. Pagkalipas ng 1 taon, ang Nayong Longwan ay naging pambansang huwarang nayon sa pagbangon ng karagatan. Guminhawa ang buhay ng bawat sambahayan. Nagkaroon din ng bagong paaralan ang mga bata. 7 yuan kada jin. 3.20, 576 yuan pa, kasama ang premium na produkto. Ang dagat na ito ang nagtaguyod sa akin. Ang dagat na ito ang nagtaguyod sa akin. 3.67, 5,576 yuan. Gusto ko ring mas maraming tao ang maitaguyod nito. At ako ay kinikilala rin sa industriya bilang emperatris ng malalim na dagat.